Basically, ito yung utos natin sa ating mga kasamahan dito sa Anti-Cybercrime Group na personnel na magsagawa palagi ng cyber patrolling. So, sa cyber patrol nila, ay they were able to chance upon yung nagbibenta nito. Ito ay nakita sa isang social media platform na kung saan yung grupo ay galing doon sa mga former POGO employees or operators. Isa na namang patunay na sangkot sa scamming activities ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito matapos mahuli sa entrapment operation ang dating security guard ng isang POGO na nag-ooperate sa Pilipinas sa pagbibenta ng International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher at kilala din sa tawag na Text Blaster. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Bernard Yang, nadiskubre ng mga tauhan ng ACG ang pagbibenta ng Text Blaster matapos na ialok online sa halagang 600,000 pesos. Meaning, ang may-ari nito, yung mga dating POGO operators at binibenta ng isang dating security guard. So, binibenta niya to sa halagang 600,000 pesos. Sa konting tawaran, nakuha natin to sa halagang 450,000 at kaya tayo ay nagsagawa ng entrapment operation laban dito sa nagbebenta nitong pinagbabawal na tinatawag natin MC Catcher. Sinabi pa niyang na inamin ng security guard na dati siyang nagtatrabaho sa POGO subalit nagsara na ito. Hindi rin umano alam ng security guard kung paano i-operate ang naturang machine kaya't naisipang ibenta online. Ito gusto na lang din kumita yung security guard, binenta nung dating probably employer niya at binili niya at binibenta niya rin. Aminado naman yung security guard, di siya marunong mag-operate nitong machine na to. Pero kung ito ay mapupunta doon sa mga marunong mag-operate nito ay talagang malaking problema ang kakaharapin ng ating mga kababayan dahil marami uli ang maluloko. Nang buksan ang MC Catcher, nakita pa ng mga otoridad ang huling mensahe na naisend gamit ito. Mayroon itong link na maaaring buksan ng mga subscribers na hinihikayat maglaro para manalo. Unang-una, kaya niya kasing magpadala ng mass message sa ating mga kababayan. Pwede rin itong magamit sa scam. Kasi pwede niya mapasok yung mga iba't ibang online banking companies, magpapakilala na sila yung tunay na nagpapanggap. No? So, pwede rin magamit this coming election for campaigning at pwede rin magamit sa disinformation. Ang nahuling dating security guard ay mahaharap sa mga kaso. Po, yung unang-una yung violation doon sa NTC law. Pangalawa is doon sa Data Privacy Act dahil may papakita naman ng nag-examine from the NTC na meron na po talagang napasok na mga system nito, machine na ito. So ang makakapagpaliwanag po nun yung NTC personnel na nagbigay ng certification sa amin. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko, iligal ang pagmamay-ari ng naturang equipment kaya't agad na isumbong sa mga otoridad sakaling makakita ng MC Catcher na ibinibenta online. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.